Ito, pakinggan po ninyo yung, ano ba ito? Drama ba ito? Publicity lang ba ito? Totoo ba ito? Si Super Ate Amy Marcos, Senador Marcos, gulat na gulat sa pulis. Nandun daw siya sa Davao. Sobra daw yung ginawa ng pulis. Pakinggan po ninyo ito. Kayo nang bahalang humusga. Ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport, isang katerba, yung mga SAF batalyon. Nakita ko yung dalawa, tatlo ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot. Talaga naman, kakabahan ka ng todo at yung Davao City naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinailangan ba talaga yon? Isa pa yon, yung mga abogado kailangan pag-usapan. Ang balita ko may warrant of arrest pero walang search warrant. So maraming nagtatanong. Alam ko naman na siguro tulad ng sinabi ni Presidente Duterte, kaya naman ng ating mga miyembro ng SMNI na ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte, wag nang idaan sa pananakot at sa karahasan. Grabe, huwag daw idaan sa pananakot karahasan. Grabe naman ito si Amy. Hindi alam ni Amy na yung mga member ni Kibuloy ang nangharas ng bomba ng tubig, namalo, nanduro doon sa mga pulis. Grabe talaga si Amy. Ito, iboboto pa ba niya ito sa Mayo? Sa 2025? Hindi ba lang niya binanggit si Pangulong Marcos ay sumusunod sa rule of law. Ang binanggit niya si Pangulong Duterte raw. Talagang Duterte at Kibuloy itong si Amy Marcos. O kayo mga Ilocano, bahala na kayo. Kaya karapat dapat pa bang ibalik sa Senado yung ganyang klase mga statement? Kasi ako nanghihinayang ako dun sa napakataas na mga posisyon, hindi lang ni Amy, ng lahat ng senador. Kasi dapat ang senador ay naninindigan sa kung ano ang tama. Pangalawa, dapat nga silang umapila o Kibuloy, sumurrender ka na lang para maiwasan na ang kaguluhan dyan or magkasakitan pa sa pagitan ng inyong mga membro at ng ating mga otoridad. Kasi court order yan, sumunod ka na lang. Dapat ganoon ang gawin ng mga senador. Hikayatin, i-call out si Kibuloy para sumurrender na lang na hindi na magkaroon ng problema. Hindi yung siyak na siyak daw siya, gulat na gulat daw siya, warso na daw sa Davao. Nalimutan yata at hindi yata alam ni Amy, ano ba sinabi ni Kibuloy nung mga nakarang araw? Hindi siya magpapahuli ng buhay. Ano ba sinabi ng mga member? Walang batas. Hindi sila sumusunod sa batas natin. Hindi nga nila kinikilala ang Philippine law. Ayaw nga sundin yung warrant of arrest under the law. Di ba? At talaga hong obstruction of justice. Humaharang sa mga SAP ng PNP ang mga member ni Kibuloy. Natural. At may mga report nga na posibleng may mga baril na hindi naman naniniwala ang pulis na na-surrender na yung 26 na mga baril. Lahat na isurrender na. Naniniwala ang pulis na pwedeng may resistance nga pag sila ay nag-issue ng warrant. Kaya nagdala sila ng maraming pulis. Gulat na gulat si Amy, warso na raw sa Davao. Ano ito? Marcos ka pa ba? Amy, nagtatanong na ako. Marcos ka pa ba? Kasi ang mga dating ng paliwanag mo, Kibuloy at Duterte lang Wala kami nadinig na mayroon kang malasakit sa Marcos. Kapatid ka ng Pangulo. Mabuti pa yung maraming Pilipino sa buong mundo. Mabuti pa yung mga vlogger na nagsasakripisyo at nagmamahal sa mga Marcos at sa administrasyon. Pero ikaw, Senador Amy, tanong lang ito, huwag kang magagalit. Hindi namin nararamdaman at nakikita na ikaw ay Marcos. Bakit? Puro ka Duterte at Kibuloy. Galit ka pa sa pulis. Ang pulis sumusunod lang yan. Court order yan. Ano ka ba? Ay, naku talaga. Again, ang tanong ko, kailangan pa bang iboto itong Amy Marcos na ito sa next election? At yung iba pang mga senador na pro-Duterte, pro-Kibuloy, o kasama pa nga ng mga anti-Marcos? Bahala na po kayo. Maging marunong para hindi kayo magsisi. Aralin natin mabuti ang mga personalidad ng mga ito. Marami lang silang mga gimmick-gimmick. Operation pakilala lang para lang muling mahalal. Maging maingat tayo dahil pagka nahalal yung mga yan, mas matindi pa ang magiging statement ng mga yan. Pagsisisihan na naman kayo. Gumaya kayo sa akin, hindi ako nagsisisi sa mga binoboto ko.
Kasi ang binuboto ko, kakaunti ang nananalo, mas marami talo. Kasi binuboto ko matino. Ayaw kong bumoto ng ang sa tingin ko sablay. Sa tingin ko walang pakinabang. Pero proud ako at masaya ako. Kahit na 2-3 lang manalo sa aking kandidatong senador, okay lang ako. Kaysa sa manalo nga, marami nga binoto kong nanalo o lahat nanalo, puro sablay naman para sa akin. Pagsisisihan ko lang, ayaw ko na. Katulad nito, bakit mo iboboto yan? Mas binabanggit ang pangalan ni Duterte kaysa sa kanyang kapatid na Marcos na kanyang, ewan ko. Aywan ko sa iyo, Aimee. Bahala na mga Pilipino sa iyo. Nervyosa ka pala eh. Nakakita ka lang ng pulis na natatakot ka na. Hindi ka natakot sa Operation Tukhang ni Duterte nung araw? Patay dito, patay doon? Ba't hindi kami nakarinig ng takot mula sa iyo? Ngayon, warrant of arrest lang isa-serve kay Kibuloy. Takot na takot ka dahil kala mo warso na. Meron daw warso sa Davao. Ano yun? Wala namang namatay dun sa compound. Ay yung 6 na taong Operation Tukhang ni Duterte, hindi ka natakot. Libo-libo ang namatay doon. Nagtatanong lang. Yan ang buhay na tanong. Yan ang buhay na na sitwasyon. Sumagot ka, Aimee, kung gusto mo. Bahala ka sa buhay mo. Tatawa ka na lang eh. Lord, save the Philippines. Pagka ganito mga politikong naririnig natin, isipin mo 24 na senador. Ang nakikita nating aktibo lang yan sa isyong ito ay si Risa Hontiveros. Kasi siya nag-issue ng warrant of arrest. Maliban doon sa, wala na. Samantalang 11 yung member ng committee ni Hontiveros. Ito si Aimee, member ng committee dyan. Hontiveros na nag-issue ng warrant of arrest. Pero hanggang ngayon, ibang-iba ang galaw. Akala nyo may papanalo kayo ng mga member ni Kibuloy? Ay, nagkakamali kayo. Matagal ko na sinabi. Hindi sila ganong kalaking pwersa. Hindi sila ganong karami na butante. Sinabi ko nga sa inyo, wala pang 50,000 yan. Hindi ayaw nyo maniwala eh. Paano makakapaglagay ng senador yan? At national position. Hindi po, hindi ganon. Hindi ganon karami sila. Pasintabi na. Yun po yung aking sariling opinion at analysis sa aking observation. Hindi sila ganong kalaking pwersa. Maingay lang sila dahil ginagamit nila at nagpapagamit ang mga vloggers na kailang kakampi. Kaya panay ang bati ko sa gobyerno. Pero ako naniwala, hanggat ang mga tao ay hindi sumusunod sa batas, wala kayong katahimikan. Pero ang batas hindi susuko sa inyo. No one is above the law. Yan ang totoo. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo dito po sa aking mga channel. Paki-like po ninyo ang aking mga video dito sa MA Pinoy TV at maging doon sa Mike Abby Opinions channel natin. Ano po? Magtulungan tayo at paninindigan natin kung ano ang tama. Kayo ang mahalaga sa akin, mga followers, subscriber, viewers sa buong mundo. Kayo ang bida rito. Ako ay naka-front lang. Ako ay boses lang. Pero kayo ang mahalaga sa akin. At salamat po sa inyong mga comments, sa inyong mga reaksyon. Although mayroon pa isa-isa, ilang piraso mga buzzer at troll. Naintindihan ko naman yan dahil naghahanap buhay lang siguro sila. Pero wala akong kadating-dating sa akin yung mga yan. Alam ko naman bakit sila troll at bakit sila buzzer. Sila ay kakampi ng mga hindi makamove on until now. Ayaw nila sa administrasyong matino. Gusto nila yung tukhang-tukhang government.